Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang series na Teach Us to Number Our Days. And ang ating topic sa araw na ito ay Boasting About Tomorrow. Sa talatang James chapter 4 verse 13 to 14, ang sabi dito, Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. So sa unang katuruan natin, sabi dito, planning is not the problem, but boasting is. So, hindi masama na magplano sa future, hindi masama na magplano ng mga gusto natin ma-accomplish sa buhay, pero ang masama doon ay yung ipagyabang natin or ipagmalaki natin. So kumbaga mangarap ka na 10 years, so, kunyari nagbi-business ako, so kaya 10 years dapat mayaman na ako, 10 years marami na akong pera. So wala namang problema sa ganun. Di bali na lang kung ipagyayabang natin na palibasa nag-aaral tayo, palibasa may trabaho tayong ganito, ipinagmamalaki na natin na magiging na malayo yung mararating natin pagdating ng panahon. Parang ganun ba, no? Wala pa tayo dun sa mismong araw na yun or sa mismong kalagayan na yun ay pinagyayabangan natin. So ayun, sa unang sabi dito na okay, planning is not the problem, but boasting is. So, okay lang magplano, okay nga, maganda nga yun pero ang ipagmayabang daw yung mga ginagawa natin is yun ang mali. So sa ikalawang teaching ang sabi, life is a mist that appears a little while. So mist, yung mist is yun yung kumbaga parang hamog, yung hamog. So sabi, ang buhay daw ay parang hamog. So para sa ating Lord, ang buhay ay parang hamog lang na dadating dyan tapos mabilis tapos mawawala. Kumbaga parang saglit lang, ganun. So sa mata daw ng Panginoon, life is a mist. Ganun lang tayo. Talagang simpleng habos, tas isang ihip lang, isang kurap lang, isang lang, mawawala na agad. So ayun, dahil para daw sa ating Lord ay kumbaga para sa ating matagal na yung buhay natin, matagal na yung oras, pero para sa Lord natin, sa mata ng Diyos ay lang yun, saglit na saglit, isang ganun lang yung buhay natin. So sa ikatlong teaching ang sabi, God represent us opportunities to do good. So kumbaga wala tayong rason na hindi gumawa ng mabuti sa ang pang-araw-araw na nangyayari or sa oras-oras na nangyayari sa atin. Kasi nga ang Diyos marami siyang inilalaan na oportunidad sa atin para gumawa ng kabutihan. So kahit na natutulog ka, kahit na nasa bahay ka, kahit na isa ka sa bahay, yun, maraming opportunity, pwede kang gumawa ng mabuti, pwede kang gumawa ng nakakalungkot sa kanya. Kanyari naman, nasa labas ka, makasalubong ka ng pulubi, yun, kumbaga, oportunidad na yun para makagawa ng mabuti. So, kumbaga, wala tayong rason, hindi tayo pwede magrason na ganito, ganyan, kasi binibigyan tayo ng Panginoon ng napakadaming oportunidad na gumawa ng mabuti. Talagang choice na lang natin kung gagawa tayo ng mabuti, no? So, unang application ang sabi, grab all opportunities to do good. So yun, tulad ng sabi ko kanina, napakaraming binibigay ng Lord natin na gumawa ng mabuti or gumawa ng kalugod sa Kanya. So ang sabi naman dito, grab all opportunities. So sabi, kunin mo, gawin mo lang yung mga binibigay niyang opportunity, kunin mo, kunin mo nang i-take mo, parang gano'n na. Oo, maraming binibigay ang Panginoon sa atin na pagkakataon para gumawa ng mabuti,
Kaya dapat kunin mo, dapat tanggapin mo yung mga oportunidad na yun na gumawa ng mabuti o gumawa ng mga bagay na nakalugod-lugod sa kanya, no? So, sa ikalawang application, sabi, invest earthly wealth to gain eternal wealth. So, ibig sabihin, mag-invest daw tayo ng kayamanan dito sa mundo para makakamit tayo ng panghabang buhay na kayamanan. So, sinasabi dito, syempre nga naman, kapag yung pera mo dito sa lupa, kapag ginawa mo sa mabuti, tinulong mo, ginastos mo sa tama, ganun, ginamit mo para makagawa ng mabuti, syempre para talaga tayong nag-i-invest para tayong nag-i-invest sa panghabang buhay na kumbaga binibigay natin or sinasaalang-alang natin yung pera natin dito sa lupa nang sa ganun pag namatay tayo or pag once na kinuha na ng Panginoon ay kumbaga parang ang balik nun yung balik nun is yung panghabang buhay mo na panghabang buhay eternal, panghabang buhay na kasiyahan, ganun. So, kumbaga, habang nabubuhay ka dito sa mundo ay sinasabi na yung mga pera mo or yung mga kayamanan mo dito sa lupa ay gawin mo sa mabuti. Ilaan mo sa kabutihan. At tas ang kapalit nun, kapag namatay ka, yung eternal na buhay ng Panginoon natin, no? So, sa ikatlong application, sabi, focus on what matters. So, isipin natin, ano nga ba talaga yung halaga? Ano nga ba talaga yung talagang nagmamatter gano'n? Ano ba talaga yung mahalaga sa mundong to? Pera nga ba? Oras nga ba? So, dapat mag-focus tayo sa alam natin na kung ano talaga yung ano bang tawag? So, kung ano yung nagmamatter dito sa mundong to, hindi pera, di ba? Hindi pera ang mahalaga sa mundong to. Hindi kung ano man. Pero ang mahalaga ay yung pagsunod natin kay Kristo, no? Yung pagsunod natin sa ating Lord. Ang mahalaga, dapat gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Anong sa gano'n. Kaya sabi nga kanina, ang buhay daw ay para lang hamog. Kumbaga, napakabilis lang. So, sa mata ng Diyos, napakabilis lang ng buhay natin, napakasaglit lang. So, ano nga ba talaga yung mahalaga para sa Kanya? Ano nga ba talaga yung mahalaga para sa atin? Yung pera na naandito sa lupa or yung panghabang buhay na kasiyahan sa piling ng Lord natin, ano? So, kumbaga, dapat mas pinipili natin na gumawa ng mabuti, ano? At sumunod sa ating Panginoon kesa na pahalagahan yung mga panandaliang bagay katulad ng pera, ganon. And yun lamang. Ito na po ang katapusan ng aking devotion sa araw na ito. Maraming salamat po. Sobrang dami ko pong tutunan. And glory to God.